Biglang bumunot ng barilang naka-hoodie na rider na yan habang hatak-hatak ang helmet ng nakaalitan niyang motorcycle taxi rider. Kuha ang viral video na ito noong Lunes, araw ng eleksyon sa Santa Ana, Maynila. Pulis pala ang may hawak ng baril na naka-assign noon bilang undercover security. Dumating ang iba pang naka-uniformeng pulis at pinusasan ang rider. Ayon sa Manila Police District, nagugat ang away kalsada ng pilit umanong pinapausad ng rider ang pulis kahit na may truck sa unahan. Ipinagtanggol ng MPD ang pag-aresto ng naka-uniformeng pulis sa rider. Pero pinaiimbestigahan na rin ng PNP chief ang insidenteng yan. Nagsuko na ng barilang pulis na naka-restrictive custody at nahaharap sa reklamong administratibo. Talamak pa rin ng online pang-aabuso sa mga bata. Sa Quezon City, 5 sospek ang inaresto sa tangkang pagbebenta sa sanggol na 7 days old pa lang. Habang sa Pampanga, bistado ang pambubuga umano ng isang ina sa dalawa niyang minor de edad na anak. May report si John Consulta. 11930 to anti-online sexual abuse or exploitation of children. Laking gulat ng 37 anyos na babaeng ito nang pasukin ng mga tauhan ng NBI ang bahay niya sa Mabalacat, Pampanga. Nadatnan doon at nasagip ang mga batang edad 8 at 11, anak sila ng babae. Nadiskubre sa bahay ang sandamakmak na malalaswang video ng mga bata na kuha mismo ng kanilang ina. Mayroon ding nakumpiskang sex toys. Nagsimula ito last year, mga buwan ng November, December. Yung nanay ay 5 taon na nag-engage sa ganitong klase ng hanap buhay. Pero ang binibenta niya ay yung sarili niya. Ayon sa NBI, sinimulan nilang isurveillance ang bahay bungsod sa pag-aresto ng isang dayuhan ng mga pulis sa Thailand. Sa cellphone kasi ng dayuhan, may nakitang mga malalaswang video na ipinadala galing Pilipinas. Sahod ng asawa ko, kulang pa po lahat sa mga gastusin po namin. Basta sobra po. Ang pagsisisi ko po, kung ano man yung pagkakamali ko, mapatawad niyo po sa oras na pagtandaan niyo, oras na iintindihan niyo na lahat. Nakatakdang isailalim sa counseling at intervention ang mga bata. Sa Cubao, Quezon City, naaresto ang 5 suspect na nagtangka umano magbenta ng sanggol na 7 days old pa lang. Ang isa sa kanila, sinubukan pang pumalag. Meron nga daw pong nag-tip sa kanila na may bentahan nga ng baby. Actually, pang third na daw nila to na pagbenta ng bata. Nakakulong na sa PNP Women and Children's Protection Center ang mga suspect. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan sila ng pahayag. Dinala naman ang sanggol sa isang private child care facility. Sa datos ng National Authority for Child Care, 13 social media groups ang na-monitor nilang patuloy na nag-aalok at nagbebenta ng mga bata online. Mula noong 2024, 9 na mga bata at sanggol ang nasagip. 14 na suspect naman ang dinakip. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit kalahating araw nang naapula sa Batangas ang sunog sa isang bodega ng imbakan ng mga fiber optic cable. Yan at iba pang sunog sa report ni Bernadette Reyes. Kita sa himpapawid ang kapal at itim ng usok mula sa isang nasusunog na bodega sa Tui, Batangas. Laki, sobra! Matindi ang lagablab ng apoy na lumamon sa bodega. Kawawa naman, grabe! Ito yung tambakan ng maraming gulong tsaka mga electrical wiring, yung maraming tubo. Ayon sa BFP, bandang 10:30 ng umaga nagsimula ang apoy. Pahirapan ng pag-apula at mabilis na kumalat ang apoy kaya inakyat sa ika-4 na alarma ang sunog. Patuloy na inaalam ang pinagmula ng apoy at ang halaga ng pinsala. Wala pang napapaulat na nasugatan. Nawala ng bubong at bumigay ang pader ng bahay na ito sa Cagayan de Oro City. Kasama ito sa mga nasunog na bahay sa Sitio Buntong, Barangay Kamamanan. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog na ayon sa BFP, posibleng bunsod ng iligal na koneksyon ng kuryente. Umabot ng 1.9 million pesos ang halaga ng pinsala. Sa Tagbilaran, Bohol naman, isang abandonadong dormitoryo ang tinupok ng apoy. Nadamay sa sunog ang 2 motorsiklo. Wala namang nasugatan.
Isa sa mga tinitingnang sanhi ng sunog ang itinapong upos na sigarilyo. Sa tala ng Bureau of Fire Protection ngayong taon, mahigit 6,000 insidente ng sunog na ang naitala sa buong bansa simula Enero. Pinakakaraniwang sanhi ng sunog ang problema sa kuryente. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naproklamang mayor ng Pagsanahan, Laguna si E.R. Ejercito. Yan ay kahit sentensyado siya ng perpetual disqualification ng Sandigan Bayan sa kasong graft. Ibig sabihin, bawal siyang magkaroon ng pwesto sa gobyerno matapos natulang guilty sa iligal na paggawad ng kontrata para sa insurance ng mga bangkero at turista sa tanyag na rapids ng Pagsanahan. May parusa rin siyang kulong na mula 6 hanggang 8 taon. Sabi ni Ejercito, hindi pa tapos ang laban nila sa Korte Suprema. Ayon din kay Comelec Chairman George Garcia, maaari pang umapila si Ejercito sa SC. Sa bayan naman ng President Rojas sa Capiz, naproklama rin si re-electionist Mayor Reliste Escolin. May petisyon kasi para ikansila ang pagtakbo ni Escolin dahil nakakatatlong termino na siya. Pero giit ni Escolin, hindi dapat mabilang ang kanyang ikatlong termino kung saan sinuspindi siya ng ombudsman dahil sa kasong simpleng misconduct. Ayon sa Comelec Capiz, mananatiling alkalde si Escolin habang wala pang desisyon. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang reaksyon ng mga petitioner. Imbis na dumagdag sa problema ng mga basura, kinakampanya ng isang grupo ang pag-recycle ng mga tarp at iba pang election paraphernalia. Pero paalala ng isang environmental group, ingat lang dahil ang ibang tarp may mga nakalalasong kemikal. May report si Von Aquino. Tapos na ang eleksyon pero sa iba't ibang lugar sa Quezon City, marami pa ring nakasabit na campaign materials tulad ng mga tarpaulin. Ayon sa Task Force Baklas ng Comelec, mahigit 600,000 campaign tarpaulins na ang nababaklas nila nationwide as of May 10. Hindi pa kasama ang mga tarpaulin ng eleksyon at mga tarpaulin na binaklas ng mga LGU matapos ang eleksyon. Ang Comelec at Eco Waste Coalition nagtutulungan para sa disposal ng mga tarpaulin. Ang grupong Kids Who Farm na nagsusulong ng sustainable food system sa mga komunidad, nire-repurpose sa mga tarpaulin para maging paso na kung tawagin ay tar pots. Hindi na kailangang i-cut, so ready na siya. Ang ginagawa na lang namin, stapler na lang sa side and then you fold it. Yan, may tar pot ka na. Gumawa rin sila ng instructional video sa social media para maituro ito sa lahat. Nakipag-partner din sila sa Association of Tulungatong Innovative Women Agripreneur ng Zamboanga City para gumawa ng mga bags gamit ang mga tarpaulin at vertical planters. It's a stopgap solution kasi ang nakikita namin, kahit nga yung mga nakolekta na, kung hindi ma-manage talaga yan, it will still go to the landfill, it will still go to our waterways, at ang pinaka-worst noon, maging pollutant siya sa ating dagat. No? Paalala ng Eco Waste Coalition, mag-ingat. Lalo't ang ilang tarpaulin na ipinasuri nila ay lumabas na sobra sa acceptable toxicity level. Yung mga nakuha namin ay lahat-lahat above the 100 ppm. No? Under the European Commission Regulation number 494 of 2011, no? Lahat ng manufacturers ay pinaprohibit na nila na maglagay nitong mixture na ito sa mga produkto kahit sa plastic na equal to or greater than 0.01%, no, or 100 parts per million. Anila nakita sa mga tarpaulin ng highly toxic na cadmium na pwedeng magdulot ng cancer at iba pang sakit sa tao. Nakalalason din ito sa mga halaman at hayop at matagal mawala. Maaari naman daw i-repurpose ang mga tarp pero hindi para sa mga pagkain. Pwede sigurong i-pulverize and then gawing panghalo sa hollow block. At kung gagawing paso, huwag tamnan ng fruit-bearing trees dahil posibleng mag-leak ang kemikal at maabsorb ito ng halaman. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula botohan hanggang bilangan at proklamasyon, tinutukan ng mga kapuso ang pinakamalawak at pinakapinagkakatiwalaang 2025 election coverage. Ang Eleksyon 2025 ng GMA Network. On-air at online, Eleksyon 2025, ang pinakasinubaybayan mula May 12 hanggang May 13. Narito ang report.
Mula sa botohan, ito po ang Eleksyon 2025! hanggang sa bilangan, Susilipin na natin ang partial, unofficial count as of 5:48. hanggang sa proklamasyon ng mga nanalo sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan. Inihatid ng GMA Integrated News ang pinakamalawak, pinakakomprehensibo, at pinakapinagkakatiwalaang election coverage nitong Lunes, May 12 hanggang 13 sa telebisyon, radyo at online. Pinakamataas sa posisyong iboboto ngayong eleksyon ang 12 senador. Tinutukan ng buong pwersa ng GMA Integrated News ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa para sa 32 oras na tuloy-tuloy na pagbabalita na pinangunahan ng pinakapinagkakatiwalang anchors at reporters. Katuwang din ang pinakaginagalang ng mga media group, kumpanya at institusyon sa pagtitiyak na dapat totoo ang mga balita at impormasyon. Muling pinagtibay ng GMA Network ang posisyon nito bilang leading news authority sa bansa dahil ang eleksyon 2025, the GMA Integrated News Coverage, most watched on air at online. Base sa Nielsen Philippines TV audience measurement data para sa May 12 hanggang 13, nakakuha ng combined people rating na 4.2% sa urban Philippines ang election coverage ng GMA Integrated News na umere sa GMA at GTV. Nakapagtala rin ng eleksyon 2025, the GMA Integrated News coverage ng combined reach na 23.5 million viewers sa total Philippines. Pero hindi lang sa telebisyon sinubaybayan ng mga manonood ang coverage ng GMA Integrated News. Online, ang eleksyon 2025 ng GMA Integrated News ang pinili ng netizens na source of news and information. Batay sa global video measurement and analytics platform ng Tubular Labs, nakapagtalang live stream ng eleksyon 2025, the GMA Integrated News coverage ng kabuuang 112 million views across online platforms. Gabi ng eleksyon, Luzon, Visayas at Mindanao. Namayagpag ang GMA sa prime time noong araw ng eleksyon, May 12. Ang flagship newscast nito na 24 oras nakapagtala ng combined people rating na 12.9%. Ang lahat po ng yan bahagi ng aming mas malaking misyon at malawak na paglilingkod sa bayan. Maraming salamat sa inyong tiwala, mga kapuso. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.